Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghen mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ngayot nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkulong iniatang sa akin sa Aba ko kung hindi ako ipangaral ang mabuting balita. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ng walang bayad ang mabuting balita at di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni numan, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang sa kanila ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkakamit ng gantimpala. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang putong na panandalian lamang. Ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. Kaya ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili, baka pagkatapos pong mangaral, sa iba ay ako naman ang itakwil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko'y pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan, at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan.
Ang sa iyo'y umaasang, masasabing mapalad din, silang mga naghahangad na sa Siyon ay makarating. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang haring dakila, ang tunay naming sanggalang. Kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y tunay. Kami ay pamanalin mo. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinhaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Tapos sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakita ka ng mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nakikisa po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa kanilang tahanan, sa ibang dako ng bansa, at sa mga kapilya po na sakop ng ating parokya, magandang umaga din po. Napakaganda ho ng ating mabuting balita. At talagang, sabi ko nga, nung nabasa ko itong mabuting balita, ay kung sunod-sunod ang pagtutuligsa noong nakaraang linggo kay Jesus, ngayon na may ang mga tao naman ang tinuturuan ni Jesus kung ano ang tamang gawin. Tatlohong parte ang ipinakita ni Jesus sa ating mabuting balita ngayong araw na ito. Una po ay ang tinatawag nating taga-akay. Nung sinabi ni Jesus na maaari bang taga-akay ng isang bulag, ang kapwa niya bulag. Kung tayo hong tatanungin, kahit siguro'y bata, ay masasagot. Kahit nga siguro elementary, alam na hindi pwede. Dahil kapwa sila hindi nakakakita. Digat kapag tayo ay taga-akay, ang ginagawa natin ay itinutuwid sila sa tamang landas. Ranas ko ho dati nung ako'y high school pa, sapagkat hindi naman medyo maaga ang pagkawala ng paningin ng aking lola. Medyo malabo nga, Laging ako ang tawagin,
Kapag uuwi sa amin, di akay-akay ko ang lola, kakain, papunta sa amin, babalik ulit sa kanilang bahay. Kung minsan, siyempre, dahil bata, may kapilyuhan din. Minsan tinawag ako ng nanay dahil gumagawa ako ng assignment. Sabi sa akin, tawagin na daw ang lola at kakain na. Sabi ko, maya-maya. Sabi ng nanay, hindi, ngayon na, kakain na kasi. Ang ginawa ko naman, inutos ko sa akin pamangkin na mas bata sa akin. Hindi ko alam dahil nung inutos ko naman, malapit lang naman ang bahay ng aking lola. Hindi ko alam kung saan sila pumunta ng aking pamangkin. Yung palang pamangkin ko, mas pilyo pa sa akin. Kung saan yung basa, doon pinapadaan ng aking lola. Hindi, kita niyo ho, kapag nag-aakay ka ng isang tao, kapag mali ang pinapadaanan mo, mahirap, matagal kayong makakarating sa inyong pupuntahan. Baka kung ano pa ang mangyari. At ito ang tinutukoy sa atin ng Diyos. Na sana kapag tayo, mga lingkod, tayo mga mananampalataya, bawat isa sa atin ay may tungkuling akayin ang ating kapwa. Akayin sa tamang landas. Akayin sa tuwid na daan. Hindi ho sa likulikong daan, kundi sa maayos na daanan. Ang pangalawa hong sinabi ni Jesus sa talinhaga ay ang ating sarili mismong ugali, ang atin munang linisin. Kung tayo ay taga-akay sa matuwid na landas, sana una nating akayin ang ating sarili sa tamang landas. Una nating tingnan na palagi, ako ba ay may sapat ng kaalaman? Ako ba ay malinis? Ako ba ay karapat-dapat? Ako ba ay pwede nang ilapit ang aking kapwa sa Diyos? Talagang napaka-tindi ng sinabi ni Jesus. Bago natin itama ang ating kapwa, tingnan muna natin, baka mamaya tayo rin ay maraming maling ginagawa. Kung paanong ipinakita sa atin ni Jesus na siya bilang anak ng Diyos, kahit siya'y anak ng Diyos, anong ginawa niya? Nagpabinyag siya upang ipakita sa atin na siya'y malinis na taga-akay natin. Ganon din ho ang inaasahan sa atin. Na sana kapag tayo ay nagko-correct sa iba, ang unahin muna natin, tingnan ang ating sarili. Pag tinama ko ba siya, yun bang ginagawa niyang mali ay hindi ko ba ginagawa? O baka namang nagmamalinis lamang tayo para lamang maging bida tayo. O di kaya dahil may mas pinag-aralan tayo, ay hahamakin na lang natin yung iba. Na mas masahol pa pala ang ating ginagawa kaysa sa kanila. Kaya nga napakaganda ng sinabi ni Jesus, bayaan mo munang alisin ang iyong puwing nang sa gayon ikaw ay makakakita para mas makaakay ka ng iba. Napakaganda na sinabi ni Jesus. Na tayo bilang mga mananampalataya, tayo bilang mga lingkod ng Diyos, ay sana unti-unti nating unawain na tayo mismo muna sa ating sarili, tingnan natin. Pagtibayin muna natin ang ating pananampalataya. Gumawa muna tayo
ng mabuti para sa ating sarili. Linisin muna natin lahat ng ating kamalian, lahat ng ating mga baluktot na ugali. Nang sa ganon, hindi tayo babalikan ng itatama natin dahil wala na silang makikitang puwang na sasabihin, ikaw nga. Ba't ganon? Pagka tinatama mo ang kapwa mo at may alam sa iyong mali, laging ibabalik, ikaw nga. Pero kapag tayo, alam natin na gumagawa tayo ng mabuti, alam natin na ang hangad natin ay sila'y akayin palapit kay Jesus, na ang hangad natin ay sila'y mapabuti katulad natin, hindi na sila makapagsabing, ikaw nga. Ang sasabihin nila, oo nga, nakikita namin ang iyong paglilingkod sa simbahan, nakikita namin ang iyong kabutihan, nakikita namin ikay malapit kay Jesus. Diba't napakagandang tingnan na tayo bilang isang simbahan, yun ang sasabihin sa atin. Oo nga, nakikita namin ang presensya ng Diyos sa iyo. Kaya nga, mapapansin natin, ano pa ba ang sinabi ni Jesus sa ating mabuting balita? Kapag hindi natin tinatama muna ang ating sarili at nagtatama tayo sa iba, anong sinabi ni Jesus sa bandang huli? Mapagpaimbabaw. Ibig sabihin, tayo ay pabida lamang. Ang gusto natin ay papurihan lamang. Ang gusto natin ay palakpakan lamang. Kaya tayo nagko-correct, kaya tayo nagtatama. Ngunit ang pinapahiwatig sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito ay ang paggawa muna natin ng mabuti. Ay ang paglinis muna natin ng ating sarili. Nang sa ganon, maging mabunga ang ating pag-akay sa ating kapwa. Harinawa, kung paanong si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng liwanag, kung paanong si Jesus mismo ang nag-akay sa atin, kung paanong si Jesus mismo ang nagligtas sa atin sa lahat nating mga kasalanan, tayo mismo sa ating sarili, unahin natin na gawan ng mabuti ang ating sarili. Unahin natin na linisin ang lahat ng kasalanan sa ating sarili. Nang sa ganon, katulad ni Jesus, kung paanong inakay niya lahat ng mga makasalanan, kung paanong inakay niya lahat ang mga nadidiliman, tayo rin, bawat isa sa ating mananampalataya ay maging instrumento, maging daan sa mga taong nadidiliman, sa mga taong may mga kasalanan. Hindi sana tayo ang maging daan upang sila'y malugmok sa kadiliman, upang sila'y malugmok sa kawalan. Harinawa, tularan natin ang Diyos. Sa pang-araw-araw nating buhay, pilit niyang tayong inaakay. Pilit niyang iniuunat ang kanyang kamay upang tayo'y gabayan sa tuwid na landas. Upang tayo'y iharap sa kanyang amanga sa kalangitan. Ang sa ganon, tayo rin mismo, kapag tayo'y nakaakay, tayo rin mismo ang magiging tulay palapit kay Kristo Jesus at sa kanyang Diyos sa langit. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa pamamagitan ng kanyang salita at gawa, tinuruan tayo ni Jesus ng mahabaging pagpapatawad ng Ama na naglalayong maligtas at hindi pumuksa. Masundan nawa natin ang kanyang halimbawa habang nananalangin tayo sa Ama. Aming Ama,
matulad nawa kami sa iyo. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang simbahan naway piliin ang daan tungo sa pagpapatawad, katarungan, katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang tapat at maliliit na mamamayan naway hindi mailigaw ng mga di tunay at mga ambisyosong pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Atin nawang mapigilan at mahinto ang paghusga sa ating kapwa dahil sa kanilang kahinaan at pagkukulang. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makadama ng mapagpatawad na pag-ibig at pagpapagaling ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Ang mga pumanaw, naway tumanggap ng habag sa harap ng luklukang hukuman ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Aming Ama, matulad nawa kami sa iyo. Panginoon, buksan mo ang mga mata ng lahat ng tao na nawalay na sa landas na buhay. Sa iyong biyaya, akayin mo kaming pabalik sa iyo na nagmamahal sa lahat. Inihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pagkikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo ang Panginoon Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin
langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan. Mapapalad tayong inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pakindapatin mong kami makapakinabang sa buhay na iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Pumaray kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.
sa